Makinig tayo kay attorney. Si attorney Bunyog patungkol sa nangyayari dito kay Pia Cayetano. Ano ba yung nangyari sa kanila na ang title kasi nakalagay dito, biglang ng problema si Pia Cayetano na kinasuhan ng mga kababaihan. Yun, kinasuhan ng mga kababaihan. Nito, Women's Group files ethic complaints versus Pia, a woman. Yan, mga kababaihan pala ang nagsampa sa ethics. Tignan natin kung anong magiging aksyon ng ethics committee. Meron pang disbarment yan eh. Kasi kung minsan itong magkapatid na Cayetano ito, itong babaeng ito, si Pia, isa rin parang basta hindi may ang dating may pagkamayabang pagdating sa Senado. Actually, ito sunugin mo man ito sa Duterte pa rin ito. Kaya ngayon meron sa kinakarap na magiging problema sa hinaharap niyang karir bilang senador. Okay, pakinig na lang tayo si Bunyog para mas hindi tayo malinawan. Siyempre, abogado ito. Tagalog na Tagalog. Ito, mga kabunyog, mga kababayan, biglang na problema si Pia. Ayan, kinasuhan siya ng mga kababaihan. Ito na yung sinasabi natin eh. Live po tayo, Kabunyog Cesar Yarte, Kabunyog BG Badyola, Romeo Samonte, live po tayo. Kabunyog sinasabi natin eh. Di ba nung isang araw sinabi na natin to na may magsasampa ng reklamo laban dito kay Pia Cayetano sa Ethics Committee at nangyari na nga ngayong araw. Formal nang nagsampa ng reklamo ang mga kababaihan. Ano na ito mga kabunyog, mga kababayan? Kaya Women's Group files ethics complaint versus Pia, a woman. Kanina makikitang nag-uusap yung magkapatid, si Alan Cayetano at saka si Pia. At tama ka kabunyog Cesar Yarte. Aside sa Ethics Committee, may nakaamba pa yung disbarment case sa Supreme Court. Yan na. Yan na. Yan kasi, tungkol saan yan? Ay doon yan sa kanyang pag-splice ng video. Sa garapal niyang pagtatanggol, pagpuprotekta kay Sara Duterte, nito ni Pia Cayetano, in-splice niya yung video. In-splice niya yung video para maging mali ang context. Mali ang context ng mga sinabi ni Congressman Chel Diokno. Kasi ang pinalalabas ni Pia Cayetano doon sa kanyang in-splice na video, parang inamin ni Congressman Chel Diokno ng prosecution na wala nga silang ebidensya laban kay Sara. Kaya sila nagsubpina, kaya sila humingi sa korte, sa impeachment court, na isumpina ang bangko, isumpina ang tax records, isumpina ang AMLAC records ni Sara at ni Manscarpio para magkaroon sila ng ebidensya, kasi wala silang ebidensya. Nagpapakasakali lang daw sila nung nag-file sila ng kaso. Kaya ang comment ni Pia Cayetano doon sa post niya, nagbabakasakali lang. Wala palang ebidensya. Naalala ko na nung araw, alam niyo po kung tungkol sa reliyon. Ito po tungkol kay Eli Soriano ng datindahan at saka ng Iglesia ni Cristo. Nung araw kasi, merong pinalabas na video ang Iglesia ni Cristo. In-splice din, pinutol-putol na inedit-edit hanggang sa naging napasama si Soriano.
napanood ko yung ginawa ng Iglesia ni Cristo ngayon, sila Parba, sila Max Bularan. Then napanood ko rin si Soriano, nag-comment siya. Masama ang loob niya sa pagsasalita niya. Para lang sabi niya yata, hindi ako nagkakamali. Mga walang niya ito, para pasamahin na, para gawin akong masama. Yun nga, yung video niya, pinagputol-putol at pinagdugtong-dugtong ngayon ang lumabas si Soriano Pag-asa ng Bayan. Oh. Siyang lumalabas ang Pag-asa ng Bayan ay si Soriano. Pero kung mapanood mo yung video ng totoo na hindi in-splice, hindi pinagputol-putol, hindi ganon. Hindi ganon. Napanood ko ngayon yung buo. Kaya ang ginawa ni Soriano, pinagkumpara po yan. Pinalabas nila yung edited ng ISC at pinalabas yung original, yung galing sa kanila. So makita mo doon, talagang malaki ang naging problema. Pinagputol-putol nila, pagkatapos pinagtagpi-tagpi nila ganyan. Ang lumabas na masama o Pag-asa ng Bayan ay walang iba kundi si Eli Soriano. Wala akong pinapanigan dito Napanood ko lang yun. Pagkatapos sabi pa ni Parbay, nang binati ko sila ng Soriano, sabi niya, hindi naman akong gumawa niyan Hindi raw siyang gumawa pero pinalabas nila sa kanilang network, sa TV station nila, na naging Pag-asa ng Bayan ay si Soriano. Kumbaga, sabi ni Soriano, pinasama nila ako, sabi niya. Yan. Kaya bigla akong naalala yan. Kaya napanood ko yun Hindi ko invento ito. Napanood ko yung nangyari yung inedit yung kay Soriano. Meron pang tawag si Soriano ko dun Hindi edit Hindi splice. Binanggil yata. Basta meron siyang tinawag. As the same, parang splice din. Kaya, alam niyo, dyan mo makikita kasi, kapag pinagputol-putol mo yung mga video, tsaka mo pagtatagli-tagli, yun ang nagiging problema. Kapag napanood mo, yung pala, ganun ang ginagawa. Meron din ako naalala nung araw. May kaibigan ako tumatakbo senador. Congressman. Nag-video ako nung namimigay sila ng medical assistance. So sa aking video, pinupuri ko yung congressman, si Ernix, na ganito, nagbigay ng mga medical assistance. Nagkataon ako naman. Tatanggap din ako ng medical assistance no. Kaya ang ginawa nung lumaban sa kanya, yung video ko ginamit nila. Binago nila. Para, ang tawag dito? Yung mga salita ni Congressman Ernix para sumama ang loob ng mga taong bayan. Yan, para sumama sa taong bayan. Nung panahon na yon. Kaya alam niyo po, kung minsan yung mga ganyan nagawa, hindi maganda yan. Kaya sabi ko nga, sa kalaban ni Congressman Ernix, ang sabi ko, Bike Manil. Hindi na ako para tumagal yung bakit. Mamaya na, sasalpak ako ng charge naman mamaya Para mapasama si Congressman Ernix. Kaya sabi ko, ba't di kayo lumaban na parehas ka ako? Nag-comment ako. Yung sa nagpagawa ng dapat lumaban kayong parehas ka ako. Kaya alam niyo yung mga ganyang gawa. Sa bagay, hindi naman nanalo yun Yung kalaban ni Congressman Ernix, the working congressman.
hindi siya nanalo. Eh kasi gusto nilang maglingkod sa bayan, dapat patas pagdating sa politika. Hindi na kailangan manira ka ng kalaban mo. Buti hindi siya nanalo. Then biglang nawala na yung yung kung saan nila pinagawa yon. Nawala na sa social media. Kahit buksan mo, wala na. So pinagawa lang nila yon, to be sure na makapanira silang kandidato. Yan ang nangyayari ngayon kay Senator Pia. Okay, tuloy natin. Nung nag-file sila ng kaso. Kaya ang comment ni Pia Cayetano doon sa post niya, nagbabakasakali lang, wala palang ebidensya pero nanghuhusga na, nag-aakusa na. Imagine ninyo, abogada ka, tapos mag-i-splice ka ng video. Pangalawa, senator judge ka, tapos ganyan yung ginagawa mo. Hindi pwede yun, napaka-bias mo, no? Napaka-partial mo. No? Kaya itong mga kababaihan, kinakahiya na itong si Pia Cayetano. Kaya yung grupo ng kababaihan, nag-file na ngayon ng mga kabunyog, yung mga kababaihan ay nag-file na ng formal ethics complaint. Yung matindi yun. Formal ethics complaint laban kay Pia Cayetano. Kaya ito, dapat hindi ito palampasin. Sino ba? Parang si Senator Tito Soto yata ang Ethics Committee Chair. Dapat hindi ito palampasin ni Soto. Agad-agad mag-schedule siya ng hearing nito. Kasi talagang nakakadismaya itong ginawa ni Pia Cayetano. Dapat talagang siya dito, parusahan siya sa ginawa niyang yan. Total, may formal complaint na final. At alam nyo, nung nakita ko yung mga kasama sa mga nag-file, isang kagalang-galang na babae. Dati siyang chair ng Commission on Higher Education. Si dating chairperson Patricia Licuanan. Ay si dating chair Patricia Licuanan, rinirespeto yan eh. Rinirespeto yan, si Licuanan. Tapos si UP Diliman Professor Jane Franco. Yun, kasama sa mga nakapirma doon sa final na ethics complaint laban kay Pia Cayetano. Kaya seryoso yun. Seryoso yun. Kaya sa part dapat ng ethics committee, pagkatanggap nila ng ethics complaint, dapat schedule na nila ito. Schedule na. At asahan natin, tama si Cesar Yarte, sa susunod na mga araw, may ipa-file na disbarment laban kay Pia Cayetano. Yan. Yan kasi. Kaya itong magkapatid na ito, si Pia at Alan, kaliwat kanan nito ang kakaharaping mga kaso. Kaliwat kanan yan, kakaharapin nilang mga kaso. Si Alan Cayetano, mayroong obstruction of justice. O mayroon pang plunder galing kay Senador Ping Lacson tungkol sa mga anomalya ng infra projects ng Taguig. Mayroon pa, patapos na rin ang investigasyon, nag-wrap up na ang investigasyon ng NBI tungkol naman doon sa anomalya sa 2019 Southeast Asian Games. Kaya itong magkapatid na ito, yan na. Sasabihin na naman ng kampo ng mga Duterte, politically motivated. Hindi yun. Kasi ang nakapirma dyan, na isang leader ng kababaihan na nakafile, si dating chairperson, Commission on Higher Education chairperson, Patricia Licuanan, kagalang-galang na babae yun, saka si UP Diliman Professor Jane Franco. Kaya ayan, ano na ito mga kabunyog, mga kababayan? Sigurado, problemado na yan si Pia. Kanina, nang na-file yung ethics complaint, nag-uusap yung magkapatid. Na-picture nag-uusap yung magkapatid si Pia at si mukhang na sila. Mukhang problemado na sila. Kaliwat kanan na ang mga kaso nila eh. Kaliwat kanan. At yung mga kaso na yan, hindi naman gawa-gawa eh. Talagang malinaw talaga na mabigat ang mga ebidensya. Halimbawa, yung pag-splice ng video, ay ang linaw-linaw ng in-splice na video. At nakapost
nakapost yan sa social media accounts ni Pia Cayetano. Yan, mga kabunyo. So, sa committee ay sa CHED, sa Ethics Committee ng Senado, may na-file ng ethics complaint. Sa susunod naman, ipa-file disbarment sa Korte Suprema. Yan, mga kabunyog na, mga kababayan. Ano? Yan na ang nangyari dito kay Pia Cayetano. Ha? Pareho din ang kanyang kapatid na si Alan, kaliwat kanan na rin ang kaso ni Pia. Allah, sigurado. Ha? Problemado na itong magkapatid na Cayetano. Magandang araw sa inyo, mga kabunyog, mga kababayan. Alam nyo, sa isang babae kagaya niya, lingkod bayan, senador. Hindi biro yan, mataas na posisyon na senador. At hindi lang yun, abogada. Para lang, ewan, ano kayang utak meron, ano? Kung minsan, alam nyo po yung pagiging matalino, hindi rin maganda eh. Dahil sa talino, nakakagawa ka ng hindi maganda laban sa iyong kapwa. Kasi sa impeachment naman po, hindi naman ikukulong si Sara eh. Wala sa criminal charges dito. Ang impeachment to remove, tanggalin ang impeachable opisyal ng gobyerno. Ganun lang yun eh. Hindi siya criminal. Pero bakit kaya ganun sila, no? Sabi ko nga eh, nung si Robin Padilla, sa ano sabi ni Robin Padilla, sunugin niyo man ako eh. Mangangami akong Duterte. Sa tingin ko itong magkapatid na Cayetano ito, kulang na lang sabihin, hindi nila yung ganun salita eh. Nasunugin man sila, mangangami sila ng Duterte. Eh, dapat judge sila eh. Judge. Impeachment judge sila. Hindi. Kung mapapasin nyo sa mga nakakaraan, nag-aabogado na sila. Oo, kahit yung mga taong bayan, nung napapasin nila, nag-aabogado na sila. Labang kay Sara Duterte. Hindi dapat gano'n. Dapat maglingkod ka sa bayan kasi yung bayan ang magpapasweldo sa'yo. Hindi naman yung Duterte nagpapasweldo sa'yo. Taong bayan. Eh, yung Duterte, pinasusweldo din ng taong bayan yan eh. Ilan ba yung Duterte? Si Sara, yung mayor ng Sibaste o yung congressman, tsaka yung isang anak niya, congressman din. Eh, lahat yan binabayaran ng taong bayan. No, naalala ko si Cayetano, yung kapatid niya, general manager ng Channel 5, sa PTV4. Dapat maglingkod ka sa bayan, hindi ka naglilingkod sa isa. Tinutukoy niyang isa yung pamilyang Duterte. At yan ang sinabi niya sa kanyang kapatid. Kita nyo? Mismo kapatid nila. Hindi ano sa kanila, hindi palo. Hindi ka kontra sa kanila. Tignan nyo, no? Kaya, ako, maganda ka. Kung madisbar siya. Para magkaroon ng aral. Hindi biro mag-aral ka ng abogado. Pagkatapos madidisbar ka lang. Dapat pag abogado ka, kagalang-galang ka. Abogado ka eh. Pero hindi. Nag-express ng gawa ng walang utak. Yun nga, sinabi ko sa inyo. Yung kay Soriano nung ako. Galit na galit si Soriano. Kaya ang ginawa ko, pinanood ko pareho yung video. At nakita kong diferensya. Kumbaga, lumabas sabi ni Soriano, pag-asa ng bayan. Si Soriano, panahon ni Hirap yun eh. Panahon ni Hirap nun yung nangyari yun. Kaya, alam niyo po,
Sabi nga ni Parbay, hindi naman akong gumawa. Hindi nga siya gumawa. Sino gumawa? Sa kanila rin. Galing eh. Kasi pinalabas nila sa para pasamay si Soriano. Yung mga banat pa naman nila. Wala nga yun. Sampayan doon sa pinakamataas sa labas. Kaya ganyan po hindi maganda. Kaya for me, wala tayong political color dito Okay, magalit. Narinig nyo naman. At totoo naman. For me, maganda nga madisbar. Para maging aral sa iba. Na huwag tularan ng ganitong klaseng abogada. Nakala mo kung gaano ka katalino, kagaling kung magsalita sa Senado. Sige, hanggang dito na lang po, Lagi po kayo magdasal. Ako ng inyong kaibigan, Jesus Brother Manny Bautista. Hindi po brownout sa amin, kaya mahina. Ito ginagamit ko ngayon. Nagtitipid. Sige po. Magdasal po kayo, mainit ang panahon, may bagyo. At mainit din ang panahon sa Senado. Bye.